Hi everyone, again here. Our Bible verse for the day is 2 Samuel 12:12. You did it in a secret, but I will do this thing in the broad daylight before all Israel. So, yung Bible verse po natin is patuloy po yung topic patungkol sa pag-uusapan about practicing the presence of God, knowing that our God is watching with us, that He knows what on our mind, what's on our heart. So, itong Bible verse po na to, ang background nito is patungkol dun sa ginawa ni David. Actually, si David, ginawa siyang successful ng ating Panginoon. So, from the boy shepherd, ginawa siyang hari ng Panginoong Diyos. Kumbaga, sinamahan siya ng Panginoong Diyos at ginawa siyang successful. Pero, dahil dun sa lust of the eye, na kung saan nagpadala si David sa tawag ng laman nung nagkagusto siya kay Bathsheba at nanaig sa kanya yung pagkakaroon ng kagustuhan sa taong may asawa at hindi niya sinunod yung utos ng Diyos. Kumbaga, pinili niya kung ano yung kagustuhan ng sarili niyang katawan kesa ang pakinggan yung boses ng ating Panginoong Diyos hanggang sa nabuntis niya si Bathsheba at pinlano niya na ipapatay si Uriah. Yung kasalanan ni David may consequences na pati ang kanyang sambayanan ay nadamay sa pagkakasalang nagawa ni David. So, nangyari ang lahat ng kaparusahan na nararapat sa kasalanang nagawa niya. God sees even our most secret deeds. Alam ng ating Panginoon at nakikita niya ang mga bagay na pinagkakatago-tago natin na akala natin hindi tayo nakakita ng Diyos at may tatago natin sa Kanya yung mga pinakasikreto natin. No. God will not let go of the guilty and lavish. Lahat ng kasalanan ay may kaparusahan. Nakikita niya yon in the very first of His eye at hindi niya hahayaan na yung kasalanan na yon ay hindi magkaroon ng kaparusahan. Na kahit mismo si David na kaibigan ng ating Diyos, hindi nakaligtas sa kaparusahan dahil sa kasalanan na nagawa nito. God is loyal but to Himself. God is not loyal to anyone, but God loyal to Himself. Na kahit sino pang tao yan ang nagkasala, hindi niya ito tolerate. God is loyal only to Himself. God can forgive those sins na nagawa natin sa buhay, but does not remove the consequences. Nagpapatawad siya sa atin pero hindi niya palalagpasin ang kaparusahan ng bawat kasalanan. Fear God. So let us fear God. Kasi walang tayong lihim na hindi niya nakikita. So, ang Diyos po natin, dapat natin katakutan. We have to repent quickly. Nagsisi tayo na mabilis sa ating kasalanan na gawa at humingi agad tayo ng kapatawaran sa nagawa nating kasalanan. At kung nakagawa ka ng kasalanan ngayon, dapat totally aware ka at mabilis kang magsisi. Kasi po, pag di tayo nagsisi agad, yung kasalanan na nagawa natin, magpapatong-patong yan eh. So, mas lalo lang lalala yung kasalanan na nagawa mo. Kagaya ng nangyari kay David. So, mas pinili niya pa yung desire of his own flesh kaysa pakinggan yung boses ng ating Panginoon. At hindi niya pinansin yung ating Panginoon. Nagrebelde pa siya. So, nagpatong-patong yung kasalanan niya. So, let us decide. Let's repent quickly. And if you have sin, run to Jesus. Pag nagkasala tayo, yun yung pinakamaganda eh.
nagkasala tayo. Pero hindi ka naman pabayaan ng ating Panginoon Diyos eh. Ang pinakamagandang bagay na gawin mo, pag nagkasala ka, tumakbo ka sa Kanya. Tumakbo ka sa ating Panginoong Jesus. Kasi siya yung umako ng kasalanan natin na dapat para sa atin. Siya yung nakapako sa krus para magkaroon ng kapatawaran yung mga kasalanan natin. So, napaka-blessed natin. At dapat lang tayo magpasalamat na, Lord, thank you namatay ka sa cross for our sin. Nagkaroon kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. So, let us face the results of our sin. Let us face the consequences na dapat natin gawin. Minsan kailangan natin turuan ng leksyon ng ating Panginoong Diyos para matuto tayo. Yung Diyos natin, hindi kasi siya konsentidor sa kasalanan na gawa natin. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa. At dapat matuto tayong mabilis magsisi sa ating mga kasalanan. So, meron akong simple prayer na gustong share sa inyo. So, this is the prayer. Father, thank you because you are slow to anger and abounding in the love of mercy. Forgive me for all the sin. Thank you for your grace. All my sins have already been punished by the body of Christ. I am now forgiven. Enable me to run to you and turn away from the sins. In Jesus' name, amen. Hope this Bible verse will help you. Thank you everyone and God bless.